What's up na mga ano, dito ngayon tayo sa Vietnamese restaurant. Yan. So dyan tayo ngayon kakain. Ito yung kanilang menu. Yeah. Wow. What's up na mga kanoon, no? Bali, ngayon din sa Taiwan, papasok na ang winter. So, kanina, pinag-drive nung bayaw ko yung misis ko. Nagpa-check up sa hospital. Pagligo pa lang sa kanto, nakita ko na tumama na. Eto. Ayan yung aming bagong sasakyan. Yun o, ang lalim. Ang lalim ng tama, mga ano. Baga tinignan ko kung okay siya mag-drive. Bagong bili lang mga ano. Wala pang isang buwan. May tama na. Sakit sa damdamin. Bibili lang. Ganyan na. Yan ang mahirap pag hindi lang ikaw yung nagta-drive ng sasakyan. Ito pa. Ayun na. May mga gas-gas na. So, sa ano, side mirror. Ewan lang sa kabilang side. Pagka ganyan nakakatamad magsakyan. Kasi iniingatan namin dito yung mahal na bayad sa tax. Kapag dalawa kasi yung sasakyan. Tapos sabi ko kasi sa misis ko, ano, wag nang ibenta yung pula, yung isang sasakyan namin. Yun na lang yung papagamit ko sa biyanan ko saka doon sa bayaw ko. Tapos ito na lang gagamitin namin. So what's up na mga ano, magandang umaga po. Bali kahapon no, nadali nung bayaw ko yung sasakyan namin. Pinag-drive kasi namin dahil nga tinesting ko kung kaya niyang i-drive kung sasakyan namin. Dahil minsan busy ako. Minsan papa-check up yung mga anak ko. Kaya walang ibang driver. Kahapon, kasama rin naman ako nung nag-drive siya. Ayan, dyan lang namin pinapark yung sasakyan Kasi yung aming garahe, ayan na nangyari no, naging ano na, naging lutuan na siya ng chicharon. Kaya doon na siya nakapark. Ngayon, ito na, na-drive siya dito. Yan, papaliko. Yan. Pagliko niya rito sa kanto na to, ayun, pumayod na. Naramdaman ko na yon. Sabi ko, ayun o. Tindi ng kayod lalim. Hindi lang naman maraming kumakayod dito. Ayun, makita nyo ang daming kaskas Iba-iba yung kumakayod dyan. Lang, yung texture kasi nitong semento na to, sobrang gaspang, parang liha. Kaya konting ano lang sigurado. Nakita niyo naman no, nagkulay itim. Ibig sabihin sobrang lalim ng pagkakakayod dyan. So abutin ng 3,000 to 5,000 yung pa-repaint. Ito mga ano, papakita ko sa inyo. Wala pang isang buwan tong sasakyan namin. Bali isang beses ko pa lang to na long drive. Nagpunta kami ng ano, ng Sinchu. Yun lang. Sobrang lalim. Sakit sa ganito. Wala pa isang buwan yan. Haba ng ano,
Yan yung kway-kway na tinatawag. Yan. So, kahapon, nagpalit na ako ng sapin. Kasi, ano siya, sira-sira na. Yan. Tapos nilinis ko yung aming lutuan. Bali, 3 araw nga pala kaming nag-day off, no? Hindi kami gumawa ng chicharon. Kaya, panay-gala. Medyo sinisipon ako kasi kumain ako ng noodles, sobrang anghang. At kung mapapansin nyo dito sa Taiwan, unti-unti nang lumalamig. Maganda yan kasi sa trabaho namin, sobrang init. Babad ka sa apoy. Tapos sobrang init pa, no? Bubong namin, nakita nyo naman, mga transparent. Nilagyan lang namin ng parang sako. Bumili si misis niyan. Lang ganoon din. Sobrang init. Dapat pabububungan na to ng biyanang kong lalaki. Papapalitan ba? Gagawin ng bubong, yero. Ayaw ng biyanang kong babae. Dahil napakamahal ng pagpapagawa nila dyan, mga yan sa transparent na bubong na yan. Yan. Purong stainless yan, no? Yan. Purong stainless yung pinaka trusses. Tapos transparent na fiberglass yung pinaka bubong. So nanghihinayang biyanang kong babae, kaya wag na daw. Yung biyanang kong babae, mga hindi mahilig bumili ng mga gamit yun, sa totoo lang. Yung gamit, isang beses lang siyang bumili. Kaya lang, yung pulido na. Sabihin niyo magagamit na pang matagalan. Yung tanim nating sili, ito. Wala pa rin siyang bunga, no? Puro bulaklak lang, pero hindi nagtutuloy. Hindi ko alam kung bakit Pero ang laki na niya, no? Tiyo na yung didiligan ko na lang. Talbos ng kamote natin, napabayaan na natin. Hindi na tayo masyado nakapag-vlog, mga kasi sobrang busy natin. Tulad niyan. Ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog kasi hindi nga kami nagluto. Since ngayon, anong oras na ba? Yan, alas 9 na. Medyo maraming order ngayong week kasi naipon. Ang problema kasi ngayon, mag-isa lang ako magluluto. So pagod. Katulad nandito yung kapatid ko, kahit papaano nakakatulong sa akin. Tumutulong sa asawa ko sa pagluluto. Ang problema, hindi sanay, hindi marunong magtimpla nung asin. Kaya yung hindi nagpaparehas yung lagay. Yung iba may asin, yung iba wala. Kaya sabi ko, ako na lang. Yung talaga, mga buti na lang, di masyado mainit. Pa-winter na. Mamaya na lang ulit. Na mga muulan na. Na ang hudyat ng winter. Tapos meron dong bibi. Ayun. Dati sisiyo lang yan Islam ako Punta natin. So mga pupunta tayo ngayon sa 7-Eleven. Yan. Wala na nga pala dito yung ating sasakyan. Yan. Hindi na siya. Bali umalis ulit yung misis ko saka yung bayaw ko. So no choice Talagang siya lang yung maaasahan namin ngayon na magdadrive Kasi mga hindi nyo lang natatanong, yung panganay ko si Ishin, tinetherapy kasi yun para yung paa niya. So hindi ko na nakikwento sa vlog, pero matindi yung pinagdaanan ng panganay ko si Ishin.
So separate na lang natin yung video, no, kung bakit tinetherapy yung aking panganay na anak. So yun nga, no choice. Yung bayaw ko yung maaasahan namin sa pag-drive, no. So sabi nga ni Mrs., no pain no gain. Kahit na nakahid yung sakyan, so siya yung nakabasal, alam magagawa. Wala naman kasi kaming ibang maaasahan. So siguro bugbog na yung sakyan. Pero pagdating naman ng panahon na yon, master na master niya na yon, yung sakyan na yon ng mga kano. Pag siguro wala yung ano, yung lalagyanan ko ng kape. Sa 7-Eleven wala akong lalagyanan ng kape. Hindi ako makapag-video mamaya. Yung pula mga kano, nagtataka ako ron, bakit ka ako ting umaga ang daming gasgas ng bumper. Ito, yun yung bumper, wala na yung pula eh. Kasi sabi ko, kundi yung bumper, yung likod puro gasgas. Sabi ko di bali na, kasi yung pulang sasakyan na yun, bigay sa amin nung biyanang kong lalaki nung kasal kami. So hindi ko masyado ramdam yung sakit kasi hindi ako yung naglabas ng pera eh. Baga hindi ko naman pinag-ipunan. Ganun naman talaga minsan pag hindi mo pinaghirapan, parang hindi mo siya masyado ma-appreciate. Tamang gamit ka lang, ganun. Since na hindi lang naman ako gumagamit ng sasakyan, yun pa yung isang point. Kaya hindi ko masyado naramdaman na magasgas, parang okay lang. Pero eto, yung sakyan na to, ako talaga bumili nito kasi pinag-ipunan ko to eh. Sabi ko nga kay Mrs., may pera ako, bili tayong bagong sakyan kasi maliit na yung pula na yun. Napag-practice na ng bayaw ko yun, yung pula na yun, kaya puro gasgas. Hindi lang naman siya napag-practice yun, pati ako. Pero di ko naman nagasgasan yun kasi maingat ako eh. Yun nga. Tapos sabi ako na ano ka lang, medyo dahan-dahan ka lang. Ganito yung mga kano. Yan, ganyan na ganyan mismo yung design ng sasakyan namin na yan. Yan, Sienta. Yan, ganyan na ganyan din yung kulay. Kulay black nga lang yung tinted niya, black. Ganyan na ganyan. So napag ano namin, napag practicean nga namin, no, magbayaw yung pula. Pero hindi naman kasi siya lagi nagda-drive. Ako yung unang natuto. Kaya nung nag-practice na siya mag-drive, ayun, doon na napuruhan yung pula. Tad-tad na ng gasgas. Okay lang din naman, mahalaga, masanay siya. Ngayon, yung kulay, yung Sienta, wala na akong magagawa mga kano, dahil kailangan matuto siya. Bagaw kasama talaga yun pagka nagsisimula pala mag-drive. Natural lang talaga yung magagasgasan. Mahalaga matuto yung bayaw ko para pag emergency maasahan namin siya sa pagdadrive. Yun ang importante. Malapit na tayo 7-Eleven. Ayun, 7-Eleven. May ginagawa na naman dito. Lagi na lang may ginagawa dito mga ano. May pag-uwi, hindi na makapag-video. Dito nga pala yung dorm ng mga kasama ko dati, tropa. Yan, mga Pilipino yung naka-dorm dyan. Malamig na. Sarap sa feeling. Ngayon, nakakapag-t-shirt pa ako. Pero pagka mga susunod na araw niya, sigurado lahat naka-jacket na.
Bili lang tayong kape dito. So ito na yung kape natin mga kano. Pagka bibili mo kasi to is 55 NT. Nung nakaraang taon pa to binili ni Mrs. Bali 100 cup to. Pagka ganun kasi malaki yung discount. Kung 55 siguro mga abot lang ng 40 yata yung isang cup na ganito pagka marami yan ang bili. Tapos unti-unti na lang namin siyang kinukuha, no? Madami, hindi man ako nakakapunta dito lagi. Saka bumibili rin ako ng kape na hindi timpla, kaya okay lang din naman. Mga kano, dito nga pala namin binili yung yung sasakyan namin. Ayan. Dami sasakyan dito. May brand new, may second hand. Ito Volvo, Porsche, Audi. Ito Mitsubishi. So ayun yung sasakyan namin mga kanoy, si Buddy. Ayan. Dito nila binebenta. So dito rin namin kinuha yung sasakyan namin. Bali dito na rin namin binenta yung Skoda o yung si Buddy. Ayun. Ayun yan. Ayan. Ayan. Ayun. Ang kulay pula na yun nasa likod ko. Si Buddy. Bali bukas may kukuha na daw niyan. Nabenta na agad. Kasi sobrang naman talaga compact siya eh. Kumbaga wala ka ng masasabi dyan. Ewan ko lang kung na-repair na yan check natin. Ayan mga kano. Ay may mga tama pa din. Ito. Hindi pa siya nare-repair. Ay sinasabi kong mga gasgas. Ito daming tama. Dito rin. Pinag-practicean kasi ito. Pero matikas pa rin ang mga kano. Kung ako lang ayoko sanang ibenta to eh. Kaya lang may mga tama rin sa mga gilid Kaya lang wala. So yun ngayon yung sakyan natin si Buddy 2. Pinapakabitan natin ng ng CCTV ng camera sa likod saka sa harap para safe Yung kakabit dyan na camera galing yung kay Buddy 1. Yan. Kinalas lang tapos kakabit dito para safe. Wala kasi yung camera yung aming sasakyan na yan. Pwede naman kaming umorder ng may camera na may mga ganon, may mga GPS. Kaya lang mag additional medyo malaki yung dagdag bayad. Hindi katulad nung bibili ka lang nung camera na i-install. Magkano lang yan? 2,000. Kaya nga lang ikaw mag-i-install. Saka hindi namin kailangan na yung yung screen niya may GPS. Kasi meron na cellphone Ako cellphone ginagamit ko pang locate ng mga address. So na lang, kumbaga tawag doon? Practical. Kasi kung di mo naman talaga kailangan, hindi wag mo nang ipakabit. Kasi bago namin bilhin tong si Buddy 2. Na yan. Tinanong muna kami kung padadagdagan ba namin ng mga accessories, mga katulad niyan. Kasi yan 1, 2, 5-seater pero pwedeng gawing 6 pati sa likod kasi maluwag yung likod. Pwedeng palagyan ng isa pang upuan. Dito rin namin pinalagyan kasi hindi naman kailangan Kaya medyo mura namin siya nakuha. So kung tatanungin nyo mga kano, kung magkano namin nabenta tong kung magkano namin nabili tong si Buddy 2, ang price po niyan is 450. Yan. Si Buddy 2 is 450. Second hand lang siya Pero kasi 2 years lang nagamit ng may-ari. Malinis saka makinis. Parang bago talaga nung kinuha namin yan. Nung dineliver sa bahay, parang bago pa.
Kasi 30k pa lang yung tinatakbo niya eh. Tapos yung gulong niya bago pa lahat. Yung brand nito mga kano, nagre-range siya ng kulang 800k. Sa pera dito yun, nasa Taiwan, no. Yung brand niya. So ano rin, nakatipid din kami ng mga malaki rin na tipid, nasa 200 plus din. Kaysa bumili kami ng brand new. Ito okay naman. Ngayon itong si Body One. Yan, si Body One mga kano, mas tumaas yung price niya ngayon. Dati kasi yung brand new niyan is 880,000. Ngayon yung brand new niya umabot ng so yun nga mga kano. Si Body One umabot ng yun, ng 1M na yung brand new. Imbis na bumaba, tumaas yung price niya, no. Pag bibili ka ng bago niyan, mas mahal na. Dati 880 yung brand new niya. Nakuha din namin yan ng biyanan ko pala. Nakuha niya ng 400k. So binigay sa amin nung kasal namin ng asawa ko. Regalo sa amin yan. So yung binenta namin, magkano na lang, 150 na lang yata. 150 na benta. So yung pinagbentahan, binigay ko na lang kay Mrs. Kasi may pera naman ako na pambili nitong bagong sasakyan. Pinag-ipunan ko talaga to. Katas ng chicharon yan mga kano. Kasi alam ko pagdating ng panahon, kailangan na talaga namin ng mas malaking sasakyan. So yan na yung katas. So ginagawa na ni Kuya yung paglagay ng camera. Kung ako yung papipiliin mo mga kano, ito bang bagong sasakyan namin o yung luma, mas okay na ako dito sa sa bago namin. Kasi iba pala yung pakiramdam pag malaki yung sasakyan. Presko, kahit mag long drive ka hindi naaangalay. Hindi katulad ng maliit, compact siya. Pagka long drive na medyo ramdam mo yung yung pagod. Ito hindi. Nung isang araw nagpunta kami ng Sinju, so 2 oras yung balikan. Hindi ko ramdam na kasi parang nakaupo lang ako eh. Parang ganun lang.